And welcome po sa ating programa, no? Yung tunay na ah, yung sa Cebuano matuod nga kaluwasan. No? Oo. So ang totoong kaligtasan sa English, the true salvation talaga. Kasi pag sinasabi natin Sir Bong na true salvation, meron talagang hindi true na salvation, no? So ang programang ito ay linalaan, no, na ito ay true salvation talaga dahil hindi lang tayo maliligtas sa kaligtasan sa langit kundi pati na rin sa kaligtasan sa kahirapan dito sa lupa. So both na kaligtasan yun yung purpose natin. Kaya sabi ng Panginoon doon sa 3:16 ng Juan na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who will believe it in Him should not perish and have everlasting life. So, tayo'y magtataka kung bakit hindi for God so loved the earth yung sinasabi, no? Bakit world ang ginamit ng ating Panginoon at hindi earth? Samantala, itong earth na to nandito, 'di ba? Napaka-importante din yung earth. Bakit yung world kasali na doon ang earth at yung earth din ay para na ring world. Pero kung titingnan natin sa Greek kasi na language, yung salitang earth ay ang meaning nun o ang meaning niyan is dirt, no? Yung dirty, no? Dirt, hugaw, no? So sa Cebuano, hugaw, Dumi. dirt, Tagalog. dumi. Oo. Pag doon na sa Tagalog kasi yung dumi, ang dami ng meaning kasi nun. May dumi ng tao. Pero hindi naka-refer yung dumi na gagamitin natin doon sa earth. Basta yung kahulugan ng earth doon sa Greek word is dirt or dumi nga, no, sa Tagalog. Hugaw, no, sa Cebuano. Ngayon, bakit word yung ginagamit? Dahil yung Greek word ng word na cosmos ay ang kahulugan nun is system. Meaning, everything that has system, inaano yan ng Panginoon, no? Iniibig. Yung pag-ibig na unfathomable na pag-ibig talaga. So, sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Meaning, kung titingnan natin, it has a great scope, no, na world system. Kasali na doon yung ecosystem, yung solar system, yung agricultural system, educational system, governmental system, lahat-lahat ng mga merong system ay iniibig talaga yan ng Panginoon. So, meaning, it composed of napakalaking pag-ibig niyan, no, na cosmos, no, sa Greek cosmos din the system, no, ang kahulugan. So kung titingnan natin lahat-lahat na, so ang ibig kong sabihin na kung kaligtasan yung ating yung ating gugustuhin at planuhin, kailangan lahat ng kaligtasan, no? Hindi lang tayo makafocus sa kaligtasan ng espiritual, no? Nandoon na yun, yung spiritual system na ating pinupukusan, sana hindi lang doon, no, tayo magtapos doon sa spiritual, kundi doon din sa material. Kasi ang ano naman ng Panginoon, ang focus naman ng Panginoon yung tinatawag na hindi ka mabubuhay sa tinapay lamang kundi sa mga salita din ng Panginoon. So kung yun yung ating pagtuunan ng pansin, so hindi lang talaga tayo dapat makafocus doon sa sinasabi
na espiritual na pagkain. Dahil sa Biblia, dalawa yung pagkain. May pagkain espiritual at may pagkain ding material. So, sa buong sa buong history ng religious system, world religious system, nakafocus lang kasi kadalasan ang mga religious system doon sa tinatawag na spiritual na pagkain, no? Kasi matagal na tayong nakakarinig na sinasabi nila na mas maligtas pa daw yung mahirap kaysa mayaman dahil mas easier the the poor person or yung needle to enter into the eye, or the camel to enter into the eye of the needle, rather than the rich man to enter the kingdom of God. So, yung pagkasabi noon, pag sasabihin natin kulang sa hermeneutical explanation, yung tinatawag na yung mayaman. So, lahat na lang na mayayaman, wala nang lugar, no, doon sa kaligtasan. Kasi nakafocus ka lang sa isang anggulo ng pag-study. Pero sinasabi naman yan ng Panginoon na marami namang mayaman na maliligtas din. 'Di ba? Sinasabi din yan sa Timoteo na doon sa mga mayayaman, huwag nilang ituon yung kanilang mga puso doon sa mga kayamanan. So meaning, kahit naman mayaman ka, kung hindi mo rin i-dedicate yung sarili mo at sasambahin mo na yung pera, no? At hindi mo sambahin kahit na nga mayaman ka, may panahon ka pa rin at may tsansa ka na makamtan yung kaligtasan. So, kung titingnan natin, kadalasan ng mga mensahe, puro nasa lang, no? Puro sa leader lamang ng isang organisasyon. Yung lahat ng mga tithe, mga offering, andoon lang sa pastor lahat, wala nang sa mga members. So dapat ang sabi ng Panginoon na i-provide din natin yung kaligtasan ng spiritual at yung material. Kaya ang Panginoon ay nag-bless din sa lahat ng mga kapastoran na mayroon silang blessings ng Panginoon na tinatawag na yung talking of tongues, no? Yung parang pagsasalita ng dila, no, sa atin, no? So, meron sila doon kasi binigyan din sila ng Panginoon ng ganon, pero ang turo ng Panginoon, matapos mong malaman kung paano yung spiritual na pagkain, dapat pagtuunan mo rin ng pansin yung material na pagkain, dahil ang Panginoon nga noong unang panahon, sabi ng isang apostolis nung nangangaral yung Panginoon, sa 5,000 ka mga tao na pinapangaralan niya, umabot ng tanghali. Sabi ngayon ng isang apostol, Panginoong Hesus, wala po tayong pagkain, umabot na ng tanghalian yung sermon mo, napakahaba, no? So umabot na ng 12:00. Ngayon, wala tayong mag-ipakain sa kanila. Paano pa, uuwin ba natin sila? Kung ang focus ng Panginoon ay spiritual lang lahat, dapat sasabihin na ng Panginoong Hesus na, okay, sige, total busog naman sila sa spiritual na pagkain, pwede nyo na silang pauwiin. Pero hindi yun ang nagiging sagot ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag ninyong pauwiin yan. Sino bang may dala na pagkain dyan? Tingnan mo, yung Panginoong Hesus nanghihingi ng donasyon. Sabi ng apostoles, mayroon dito nakadala isang bata. May 2 tinapay, may 2 isda at may 5 tinapay. Sige, ibigay mo sa akin. Galing sa bata, dinonate ng bata yung 2 isda at saka 5 tinapay doon sa paanan ng Panginoon. At ang Panginoon naman yung nagbigay sa lahat ng mga tao na nandoon na nakikinig sa kanyang pangangaral at napakain niya lahat. Meaning,
doon pa lang atin ang maintindihan kung ano talaga ang pinakapakay ng Panginoon. Kung mas mabigat ba sa kanya yung mensahe, no? Yung mensahe patungkol doon sa spiritual, o mabigat din sa kanya yung material na pagkain. So sa analysis po natin in limantic, no, in limantic interpretation, maintindihan na natin na hindi lang concern ang Panginoon sa spiritual, kundi pati na rin sa material. Kaya sabi ng Panginoon na, ay Pedro, pakainin mo yung mga tupa ko. Ibig sabihin, dalawang pagkain ang gustong ipapakain ng Panginoon, yung tinatawag na pagkain espiritual at pagkain material. Nang sa ganon ay makamtan, no, makamtan ng mga tunay na nananampalataya na kanyang mga anak, ay makamtan yung tunay na kaligtasan at ma-receive yung baptism of the Holy Spirit, no? At yung pag-receive ng baptism of the Holy Spirit, sinasabi natin yan doon sa ating form na can be achieved and can be received through the aid of money. So aid lang naman yung money. Hindi naman talaga yung money talaga yung dahilan upang makamta natin yung inaasam-asam natin na baptism of the Holy Spirit. So ang gusto lang ng Panginoon dito na gusto niya na talagang meron ding pagkain na material, dahil yung pira na yun yung tutulong, no? Yun yung tutulong na makamtan mo yung fruit of the Holy Spirit. Dahil wala ka talagang joy kung wala kang pera, no? Wala sa iyo yung peace kung wala kang pera. Wala sa iyo yung nakedness kung wala kang pera. Wala din sa iyo yung love. Wala sa iyo yung obedience kung wala kang pera. So, kung titingnan natin dito, mas concern ang Panginoon sa dalawang pagkain. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon na magtulungan ang bawat isa at sa bigat ng pasanin, nang sa gayon ay matupad ninyo yung kautusan ng Panginoon, kautusan ni Kristo. So, ano yung kautusan ni Kristo na sinasabi niya doon sa 14:15 ng Juan na if you love me, keep my commandments. So anong commandments yun? Yung sinasabi ng Panginoon, keep my commandments. Ano yun? Yung Galatia 6:2 na magtulungan ang bawat isa sa kanilang pasanin, nang sa gayon ay matupad natin ang utos ni Kristo. So yung utos ni Kristo, yun yung pagtulungan sa bawat isa, na lahat tayo magtulong-tulong sa ating pasanin, at kung magawa yun sa ibang relihiyon, mas maganda. Kadalasan lang kasi doon sa mga members ng ibang mga relihiyon, magawa mo yan kung maraming tao ang nakatingin. Pangalawa, magawa mo yan pero sa isang araw lang, no? Pangalawang araw, pangatlong araw, hindi na. Hindi gaya dito sa Kapa na halos lahat ng panahon tumutulong, no? Tumutulong. At ngayon, ina-appreciate ko po, purihin po ang Panginoon sa naging initiative ng lahat ng mga kapasturan sa Luzon, no? Lahat ng mga members ng Luzon, kasama na rin doon sa namumuno, no, ng Kapa, no, doon sa Luzon na si Pastora Margie Danao at si Edanao, at lahat ng mga core pastors, no? Alam niyo kung bakit ko talaga pinupuri yung sa Luzon? Kasi nagkakaroon sila buong ng tinatawag na initiative. Okay. Na nag-ambagan sila, no? Nag-ambagan sila, nag-donate sila ng pera, yung mga members natin na nakakaluwag-luwag at hindi masyadong naapektuhan, meron pa silang mga pera, nag-ambagan sila at nakalikom sila ng 500,000. Ngayon yung 500,000 na yun, pinamigay nila doon sa mga barangay. I see. Oo. Oh. Kaya parang may nakita ko sa Facebook na Taytay, I think, Taytay. Taytay. Oo, nakuha nila yun. So, dito sa Mindanao, more than
3 million tayo dito sa Mindanao. Kung tayo'y magtulong-tulungan gaya ng ginawa ng mga taga-Taytay na nandoon talaga sa kanila yung baptism of the Holy Spirit at hindi na sila nakafocus doon sa money. So, ang nagawa, nakakatulong pa tayo instead of blaming the founder. Dito kasi sa Mindanao, hindi man lahat, pero ang dami kasing sa atin, no? Medyo nakafocus talaga sila doon sa pera. Dito sa Mindanao naman, more than 3 million tayo dito sa Mindanao. Hindi nangangalahati yung Taytay ay yung Luzon, pero ang nangyari doon sa Luzon, meron ding mangilan-ngilan, pero mostly sa kanila ay nagkakaisa pa din kahit wala tayo sa insaktong pag-operate ng ating ministry. Ngayon, yung mga kapanyans talaga na tinatawag nating kapanyans, no? Nagtulong-tulungan talaga yung mga nakakaluwag sa kanilang buhay dahil likas na sa atin ang pagiging matulungin. Yung iba lang kasi parang nasa isip na nila na linuloko talaga sila kaya galit na galit. Hindi naman nila ina-analyze at iniintindi kung ano talaga yung tunay na pangyayari. Hindi naman ligid sa kanilang kaalaman kung ano talaga nangyari sa atin. Bakit ako pa yung biblame nila? Kasi takot sila doon. Ganon. Sila hindi takot sa akin dahil religious nga tayo. Hindi tayo nangangaway. No? So, ako yung biblame nila. Paano yan? Hindi naman tayo ang may kasalanan. Ngunit, tayo'y nagsisikap para ma-solve lahat. O tingnan mo kung ano ang nagawa. Ngayon, kung sana hindi tayo napasara, yung 5 million sana nagiging 50 million na ngayon. Di ba? Ngayon, sa 50 million na yan, kung tayo'y mag-ambagan kahit tag 100 pesos lang bawat member, sa 50 million, magkano na yon? Nako, siguro yung calculator natin hindi na kayang isolve yan. So, nakakatulong na talaga dahil dito sa ating pangangaral, pinopromote natin yung pagkamatulungin. Di ba? Yung lahat ng mga member dito sa Mindanao, nung hindi pa tayo nasara, napakamatulungin yung lahat ng mga members natin. Pero ito na nga, ngayon, medyo meron ng iba. Konti lang naman. No? Konti lang naman. Pero meron din na parang mas maganda sa kanila yung palaging nag-blame sa kapa. Pero kung tutuusin at kung dapat nating isipin na instead of blaming, tulong na lang tayo muna. Total yung blame, hindi naman yun talaga makakasolve, no? Dagdag sira lang yan sa ating organisasyon. Meron pa tayong detractors. Ngayon, mag-add pa kayo doon. Dadami na yung mga wala sa katinoan na pag-iisip, di ba? So, yung mga nag-iisip lang naman ng ganun, hindi naman talaga yung tunay na member. No. Nag-umpisa yan sumisira sa atin yung hindi tunay na membro ng kapa. Yun yung palaging sumisira sa atin. Ngayon, pag naniniwala kayo doon, malaking problema yun dahil wala ka talagang mapalang magandang aral doon dahil mali na nga yung sinasabi. Lahat naman ng mga members, sasabihin ng mga tao, lalong-lalo na yung bumbo dyan na yan, dyan sa Jinsan, wala namang matinong nakita sa kapa. Di ba? Puro naman negative lahat, lahat negative. Kahit na entrap na, di ba? So, parang negative tala na lahat. Ngayon, pag naniwala ka dyan sa negative, magiging okay lang kung algebra tayo at multiplication ng algebra kasi pag negative and negative equals positive yan. Kung dito naman tayo sa subtraction, pag negative at positive, palaging negative pa rin yan. So, meaning, ang multiplication lang talaga, yung nag-iisang pag negative times negative equals positive. Oo. Pero yung tatlong operasyon, pag negative yan, negative talaga.
no? Pag magkasama yung negative at positive, magiging negative 'yan. So, pag nagkasama ka ng negative, negative talaga yung mga pag-iisip mo diyan at mahahawa ka doon sa pagka-negatibong pag-unawa at pag-iisip. So, wag lang sana dagdagan, no? Talagang tunay ka naman na members. After all, ako lang naman yung magbibigay talaga sa iyo ng pera, no? Hindi naman yung pinaniniwalaan mong ibang tao, no? So, yun yung ating kung maaari nga pwede nating kung meron kang effects diyan para sa papalakpakan natin, pupurihin ng Panginoon ng ginawa ng mga Taga-Luzon na mga kappa-members. Galing nila, no? Oo. Kung hindi lang kasi kung hindi lang din tayo wala din tayong mga banta-banta na yan, pwede naman natin ding gawin kung nagawa nga doon sa pero yung mga leader natin talagang takot na sila dito sa Mindanao na dahil sa mga nangyari na out of law na pero ginawa pa rin nila. So, yun yung nangyari sa atin na talagang natatakot na din, no? So, sana mahal na presidente, ako na may nanliligaw na rin sa iyo, no? Na sana naman mahal na presidente, mo na, no? Payagan mo ng magbalik yung aming ministry. Dahil kahit anong problema, no, sa bansa man, sa barangay man, at sa syudad man, lahat ng mga problema masusolve talaga pag nagtulungan. Ngayon, yung briefing ko sa mga members ko, likas na sa amin yung pagkamatulungin. So, yun yung aming motivation na tutulong talaga sa kapwa. Dahil pag ikaw ay tutulong sa kapwa, ang mangyari sa iyo, pag namamatay ka sa sanglibutang ito, diretso ka doon sa paraiso. Yun yung paniniwala namin. Dahil ang sample niyan, si Lazaro at yung mayaman, no? Nagsabay silang namatay, ngayon si Lazaro kaagad doon sa paraiso. While itong mayaman dito sa tinatawag na Hades or tormented siya doon. Talagang pinahirapan at talagang mahirap doon dahil kahit katiting na tubig wala. So uhaw na uhaw ka noon. Meaning, yung Hades kasi, doon sa King James Version, yung Hades ay translate yan ng hell. Samantala, merong dalawang merong dalawang klase ng hell. Merong Hades at meron namang Gehenna, no? So dalawa 'yan. Yung Hades, place of the dead, torment yung term noon, basta kay merong tormentation doon kung tama man ako sa ginamit kong prefix. So or yan suffix yan nakalimutan ko na tuloy, basta yung before at after, no? So kung totoo kung ano man yun, hindi natin suffix after. Yun. So prefix yung after, kung tanong kung insakto yung pagka combine ko sa tormentation na yon o kung correct man, basta intindihin na lang natin na torment doon yung yung mahirap talaga, parang yun nga, tormented ka doon, yung situation mo doon is tormented, no? So ngayon ang nangyari, nung namatay itong mayaman, talagang tormented siya doon at nanghihingi sa kay Lazaro na nasa paraiso na kung maaari mahal na Abraham, doon pa si Abraham, di ba? So meaning, yung mga mabubuting tao na namatay na ngayon at noong unang panahon, nandoon sila sa paraiso kasi naabutan niya ni Lazaro doon. Kaya pag ikaw ay namamatay o namatay, tapos nasa magandang kaugalian at yung ginagawa mo maganda lahat, ka, talagang doon ka sa paraiso, no? Paraiso. Isa pang pruweba na pag mamatay tayo, pag maganda at mabuti yung ginagawa natin, paraiso tayo patungo. Ito, yung namatay yung magnanakaw na kasama ng Panginoon, nasabi ng Panginoon, Panginoon,
alalahanin mo ako pag nandoon ka na sa paraiso. O, paraiso yung sinasabi. O, ngayon, anong sagot ng Panginoong Hesus? Ngayon din. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Meaning, pag namatay na yung yung tao na yon, pupunta na siya doon sa paraiso. Ngayon, matapos yung paraiso na yon, pag final judgment, ang mangyari sa atin, pag final judgment, yung mga kaluluwa na nandoon sa paraiso, babalik yan sa ating sa lupa at sa katawan kung saan tayo namamatay. Dahil doon sa Ezekiel, i-endorso ng dagat yung namamatay doon sa dagat. So, lahat ng mga kaluluwa, doon pa yung final judgment doon sa 5:29 ng Juan, na noon na yung talagang heavy na, no, at saka hell. Yun yung final judgment. Ngayon, ang target natin dito sa Kapa, sisikapin natin gagawa ng mabuti, dahil kung mamatay man tayo dito sa sanglibutang ito at kunin na ating kaluluwa ng Panginoon, patungo tayo doon sa paraiso. So, after death, paraiso ka talaga patungo. Ay ngayon, yung mga tao naman na gumagawa ng masama, yung mga detractors, so halimbawa lang, no, yung mga palaging nasa isip mali. O pag namamatay yun, doon sila sa tinatawag na, at yung mga kriminal, yung mga hindi mabuti yung mga ginagawa, no. Pag mamatay yun, doon sila muna doon sa Hades, which is the place of the dead, which is tormentation, yung mafe-feel mo doon, no? So, iyon yung magiging problema doon. Ngayon, pag final judgment, saka pa yung tinatawag na hell at saka yung heaven. So, andoon tayo. Pero, yung heaven naman, sinasabi naman ng Panginoon dito sa sanglibutan, sabi niya, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Meaning, i-colonize tayo ng heavenly kingdom dito sa earth. So, i-colonize tayo ng heavenly kingdom nga, no? At meron dito sa earth. So, dito sa earth, meron siyang kingdom. Yung kingdom niya dito sa earth, alam mo yung kingdom, napakaganda, dahil kung titingnan natin yung kingdom of Saudi Arabia, wala na silang problema sa tubig at saka sa ilaw. Di ba? Yung mga hospitalization, libre lahat yan. Pag nagiging citizen ka ng kingdom, libre ka lahat ng mga kakailanganin mo. Pero yung iba, hindi naman talaga, yung mga medyo technical na mga hindi yan libre. Pero lahat ng mga basic needs, no, hindi ka naman po problema dahil kingdom citizen ka. Oh. So meaning, pag ikaw yung kingdom, yung mga problema ng mga tao mo at mga citizen mo, problema mo na yun. Meaning, ikaw yung mag-provide sa kanilang mga basic needs. So dito sa ating kingdom, ako yung nag-provide ng kanilang mga basic needs. Mantakin mo yung 6 years na nag-provide ako ng kanilang mga basic needs at wala ni isang nakulangan. Di ba? For 6 years. Hanggang sa pinahinto. Ngayon, nahinto tayo ng, okay lang naman ako, talagang aaminin ko talaga na kasalanan ko kung nasa due process yung pagpapahinto. Alam naman natin kung paano tayo binalda. Di ba? So talagang ako lumalaban. Hindi, talagang ang hustisya yung kiniklaim ko na natin, due process natin to, hindi lang yung parang porque nasa kapangyarihan tayo, lahat na lang natin magagawa, mayroon naman din tayong justice, at ngayon sa ating justice system na andoon na dismiss na dismiss yung mga kaso natin, so wala nang rason na hindi pa tayo makapagbalik. Pero ang isang rason para sa akin na hindi pa tayo makapagbalik ng normal na operation dahil wala pang pronouncement yung ating presidente. Kaya tulong-tulong tayo, no, mga kapatid ko sa Kapa, mga members ng Kapa, yung inyong signature campaign. So yun yung anuhin natin, no? Yun yung pag-igahin natin na lahat tayo, total tayo lang naman yung makikinabang pagdating ng panahon na makapag-operate tayo, sa kapag ma-okay na yung presidente, ma-unpress na yung mga account natin, makapag-umpisa na ulit
tayong magnegosyo. Ngayon, yung mga income ng ating mga businesses, yun na naman yung ating, kung talagang gusto na ng isang tao na ibalik yung sa kanyang pera, o sige. Pero ako'y maghihingi ng ng pag-unawa din sa mga yung kapanyans talaga na hindi wala doon sa new system na yon. Inaamin ko naman na meron ding pagkakamali doon. So meron ngang panahon, pati yung Panginoon nga, meron ding panahon na may mga desisyon ang mga tao na hindi din niya alam, di ba? Mababasa natin yan doon sa Jeremias, yung kinakata yung mga anak, sabi niya, hindi umabot sa aking pag-iisip. So hindi niya alam yung pwedeng mangyari doon kasi kinakata yung mga anak. So meron din pagkakataon na gano'n. Tayo tao lamang. So meron ding dahil sa frustration na gusto ko talagang masolve kaagad yung problema. Kaya ang daming sumabay, no? Halos nauubos na yung mga kasi pag meron namang sasabay, kailangan natin bigyan si ito, kailangan natin bigyan sa ito, lahat na nabigyan. Wala pa rin. So ngayon, iba na naman yung mga nag-o-offer, di ba? Sa karanasan mo, Bong, meron na naman, di ba? Sabi, meron dito, lakas sa Malacanang ito, ganito. Mapipirahan din tayo niyan. So, wala lahat ng mga, yung parang bantay sa lakay ba, natutulong, pero yung pera mo lang yung kukunin, yung ganon. So, ako ngayon, parang tumitigas na yung puso ko doon sa mag-alok ng tulong. Wala na ako tuloy ng mapagkatiwalaan dahil hindi lang mga 100 katao. Yung talagang sabi ko ito makakatulong na talaga to dahil ganito. O sige, ganun. O sinong bigyan natin? O sige bigay. Sige bigay. Yung pamasahe mo. O sige, yung ko sasakyan ko. Ito. Yun, yung nangyayari, wala pa rin. Meron na naman bago. Para tayong nauuto ba na? Sabi ko, kailan kaya to magwawakas to? So, parang riniliveal sa akin ng Panginoon na hindi sila yung makasolve talaga ng ating problema. Ang makasolve ng ating problema, ang tao lang. Ang Panginoon lang. No? Ang makasolve sa ating mga problema, ang Panginoon lang talaga. So, sana hindi na ako nag-trust doon sa tao. Nakalimutan ko kasi yung 529 ng gawa, no? Na hindi tayo susunod sa batas ng tao o sa kaugalian ng tao, ganon. At saka yung sa proverbio, no, na sinasabi na yung sumasampalataya sa tao is a curse, no? So, parang sa Cebuano, tunglo, yun sa Tagalog, yung tunglo, yung curse, no? So, pag ikaw ay nananalig lamang sa tao, is a curse. So, yun yung nangyari sa akin ngayon, nung parang nawala na ako ng insaktong direction ba, dahil nakikita ko na baka pinadala din to ng Panginoon. Kasi kung mag-usap kayo, parang totoo talaga, no? Totoo talaga. Tapos meron pang second demotion. Totoo yan. Yung second demotion na tao na nagiging tulay doon, katiwala natin. So, sabi ko, sige, ganito yung gagawin natin. Kung okay yan, gawin natin kung saan tayo. O, anong nangyari? Wala pa rin. So, lahat, nandun na sa Manila yung iba, ang dami ng, kinukontak ko ng mga tao, tapos ang dami na ng pera na nawala dahil doon sa pinabigay natin in order for us to resolve the problem, I suppose. Pero yung nangyari ngayon, tulong para wala na. Lalo yung Oo. So, tayo rin yung nangangawit, naulila, no? Parang ganun. So, pero hindi pa naman talagang malas ang mga nangyari sa atin, di ba? Kasi meron pa talaga tayong, yun na nga, pag nung na-solve na yung problema, na-dismiss na yung kaso, sabi ko ito yung totoong makakatulong sa atin at tayo lang,
hindi yung mga tao sa labas yung makakatulong sa atin, kundi tayo lang na mga membro yung magtulungan at makakatulong sa ating problema ngayon sa pamagitan ng signature campaign natin. Ito yung makakatulong dahil anuhin natin talaga, no, susuyuin natin ating mahal na Pangulo na sana naman ay mapakinggan itong ating gagawin na kasi buong nasa isip kasi ng Pangulo na tinuloko ko yung mga tao, ngayon ay nagpetisyon na yung mga tao na hindi sila niloko. Siya naman at hindi kayo maniwala, mahal na Presidente. So yun lang, no, yung aking yung waiting nga pinabalik na talagang problema yan sa pamilya dahil yung pambigas sana na pambili tinaya doon sa waiting, natalo, away yung talagang walang kung sa akin lang, no, hindi naman ako against sa magsusugal kasi noong una may nagtanong sa akin, Pastor, ngayon na nandito na ang KAPA at ito isang religious organization, bawal ba sa inyo yung pagsusugal? Kasi sa kanila, kasalanan daw yung magsusugal. Sabi ko naman, kung abunda yung pera mo, hindi yun magiging kasalanan. Dahil wala ka namang maapakan na tao at wala kang masaktan na tao. Nagsusugal ka Pang ang purpose naman ng Panginoon maligaya ka, maging maligaya ka. Yun yung purpose ng Panginoon. Doon ka maligaya, so magiging maligaya at masaya ka doon. Pero kung yung pantaya mo doon sa sugal, ipambili ng bigas, yun yung sinugal mo pa. Oo, yun yung masama. At magkakasala ka talaga doon. Bakit? Nakompromiso mo yung pira na hindi sana doon sa 'di ba? Buti na lang kung manalo ka, walang iiyak, 'di ba? Ngayon, pag yung pambili mo ng bigas at saka ulam, natalo mo doon sa sugal. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan, no? Manok na pula, aking tiningnan, mukhang matapang. Yun, ang pira ni Mrs. Yung pang ng Palawan sana, ipunos na sa sugal. Ngayon, tinikwendo siya ng Mrs. niya. O tingnan mo kung anong pwedeng maidudulot doon sa sugal na yan. Nakaka-break yan ng heart at ng family relation. Yun nga, pinabalik mo nga yung kami, bakit hindi na wala namang sa amin, no? Wala namang problema sa amin, kami nagtutulungan lang at kami nananampalataya sa tunay na Panginoon at tunay na organisasyon at tunay na turo ng ating Panginoon. Ito yun, Aking pinistas, mandok na pula, mukhang matama yan, magsimula ang salpuka. Yun. Nagsimula. Manok na pula, nagpagiwang-giwang. Isang itlap lang ako'y kinabahan. Yun. Nagkatayo papani na puro. Tingnan mo doon sa sugal, 'di ba? Yun yung mangyari, yun yung pwedeng mangyari doon sa sugal na yan. So, itong sa atin, puro to pagpupuri ng Panginoon, sa tao, pagtulong sa tao, sa lahat ng mga membro, bakit ano pa talaga yung nagiging sagabal doon sa natin. So, kami po, mahal na Presidente, ginawa na po namin ang lahat so kung sabi mo let the court decide, so yun, nagdesisyon na ang korte. Yung mo na lang, basbas mo na lang, mahal na Pangulo, yung aming hinihingi para hindi na kami galawin ng mga masasamang tao na pwede na kaming ngayon kasi wala tayong kadipinsa-dipinsa. Kahit saan ako pupunta ng mga gobyerno, wala talagang aksyon. No? So, merong mga pangyayari dyan. Hindi naman tayo makapagtap kahit mga kaibigan natin yung dati. Ang mga hindi na tayo makapagtap sa kanila.
So, parang iniiwan na tayo ng hustisya no, sa panahong ito. Ang dami na nga yung maraming nangyari sa atin diyan no na limbawa yung ating mga merong ninakaw diyan no, merong ninakaw yung sa plantation no, yung plantation sa banana plantation, may ninakaw doon na parang bulldozer yun o grader Okay. o basta malaking ekwipo, yung heavy equipment, dalawa yun ninakaw. O tingnan mo anong nangyari. Pumunta tayo sa ganito, nagpaano tayo wala ding nangyari. O, 'di ba? So wala talaga yung hustisya. Pwede ka mang umiyak pero wala pa rin papansin sa iyo, para mga nagbibingi-bingihan lang. So, wala tayong sagana yung Kapa, ang daming nagpapakilalang kampi, pero ngayon hirap magpapin yung mga yun. Nawawala yung mga kakilala mo pa, yung nagiging pero hindi naman natin lahat-lahat no, pero meron talagang hindi mga lang din sa kanila no, mga parang yung mga sa panahon na tayo'y naghahanap ng kakampi upang ma-recover yung mga gamit natin doon sa banana plantation, wala no. So sabi ko talagang wala, parang bingi talaga yung ang hustisya sa ngayon para sa atin. Buti na lang na-dismiss. Meron pa namang hindi talaga bingi no? na nakikinig at naunawaan yung ating so na-dismiss yung kaso natin. So doon ako nagkakaroon ng hugot no, na talagang ipupursige ko talaga to, dahil talagang wala naman din tayong kahit kasalanan o ano-ano pang mga panluloko. Dahil kung ihahambing nila ako doon sa Ponzi scheme at saka sa Aman, yung Ponzi scheme at Aman, wala naman silang worship, walang businesses, walang mga fellowship. So hindi tayo ganun. At saka yung pinakamalaking kaibahan talaga yung Aman at saka Ponzi scheme, wala na. So kung magkapareho ang Kapa at Ponzi scheme, wala na sana ngayon. Bakit nandyan? Medyo nawala-wala lang dahil pinastop nga. So kung hindi lang sana pinastop, siguro nakikita ko kung wala talaga tayong poproblemahin kung halimbawa nung nandoon pa ako sa Bislig, yung member ko doon meron lang mga 100, 200, then 1 year nagiging 500. Nung napunta ako diyan sa Jinsan at marami na tayong mga fellowship center, so dumami no. Nag-umpisa ako diyan sa Alabil. Noong una meron pang member natin diyan is 3 no. 3 lang, nag-umpisa 3. Ngayon pag dating ng 1 taon, biglang lumubo at nagkakaroon na tayo ng 5 million members no, doon sa 2019. Ngayon sa 2019, kung ngayon 20, yung 5 members na yon, kung halimbawa mag-preach yun at mag-share, so yung 5 na yon mag-share ng isa, bawat isa magiging 10 na. So kung isa lang ang sharein. Pero kung nagkakaroon ng 10, yung na-share ng isa, 50 million na kaagad, isang araw lang yan. 'Di ba? Kasi isang araw, isa yung makukuha o 10 yung makukuha na ma-share, dahil nandoon naman sa atin yung mensahe na preach the gospel, no? Preach the gospel at i-share talaga natin yung at saka yung sa 3:18 ng Ezekiel na obligasyon natin yung kaluluwa ng ating mga kapitbahay, yung kaibigan natin. So kailangan natin silang iligtas doon sa kapahamakan na kahirapan na yan. So, dadami tayo. Ngayon, sabi na mayroong problema, isang panawagan ko lang doon sa ating lahat ng mga members na yung 50 million na mga members natin, ambag-ambag tayo ng titig 1,000 kasi mayaman naman tayo, di ba? So, hindi na natin iindahin yung 1,000. Ngayon, 50 million times 1,000, siguro
5 billion. Di ba? Ngayon, kung 5 billion yung rough estimate lang natin kung if I'm not wrong, no? 5 billion yun. Kung 5 billion, marami ng taong matutulungan. Yung lockdown kahit isang taon. Yung lockdown kahit isang taon. Wala tayong katakutan dahil mayroong mga yung project ko nga, tingnan mo, bawat lugar meron yung isa inumpasahan ko na yun bawat lugar merong sakahan, merong palayan. Yun, palayan. Oo. Right. May sariling negosyo yung bawat lugar. Halimbawa, diyan sa Digos, meron tayong rice field. Diyan sa Alabil, meron tayo diyan parang industrial yung Jinsan meron tayong ang dami nating mga businesses diyan. Tapos sa Tagum, sa ano yan, doon sa Luzon, sa Bayugan, sa Cagayan. Kung hindi lang tayo na stop, hindi natin poproblemahin yung pagkain dahil lahat ng mga ani ng ating mga rice field sa iba't ibang lugar, ibibigay natin doon sa mga tao, sa mga membro. So, wala talaga tayong. Tapos yung mga membro naman, meron naman silang pera na nakabili ng sako-sakong bigas. So, hindi na sila hihingi pa doon sa ating produkto. Bamigay na natin doon sa mga hindi pa naging membro ng KAPA. So, wala talagang sanang problema at 100% talagang matutupad yun. Pero ito na nga, sa akin lang, baka may mga sakuna pang aabot sa atin, pag maka-open tong ating ministry, 100% kahit ano pang klaseng lockdown yan. No? Ngayon, ang nangyari ngayon, sa observation ko nitong virus na to, dapat talaga tayong i-double pa nating pag-iingat natin dahil yung sitwasyon ng Pilipinas, noong una, nagkakaroon tayo ng biktima na 200 lang. Sa 200, linakdown na yung mayroon ng lockdown sa 200 na victims. Ngayon, magli-lift ka, samantalang 9,000 na yung mga biktima, mahigit 9,000. So, paano na tayo niyan? Bakit inilift natin? Dahil hindi na kaya ng gobyerno na tutustusan pa yung mga tao. Ngayon, kung nandoon yung KAPA, ano bang puproblemahin ng gobyerno? Hindi na nga tingnan mo kung ano yung nagiging sitwasyon ng mga tao. Yung isang naglalako lang ng ice cream, ha? Oo. After a year, hindi nga nag-year no? Parang 6 months lang. Trooper na kaagad yung service niya. Dating naglalako lang ng yung mga taga-bingka diyan, meron na silang mga nagbibenta ng bingka diyan sa Alabil. Meron na silang mga multicab. Oo. Yung iba pa meron ng mga magagandang mga sasakyan. Tingnan mo yan kung ano ang nangyari sa mga tao. Yun ba yung niloloko ko? Yung nabigyan ko sila ng sasakyan at mga magandang bahay? So, hindi yun panluloko. Blessings yun para sa kanila. At ako naman, tingnan mo, kung ano yung naranasan ng mga members, ako din na founder, pareho kaming naranasan. Hindi gaya ng ibang organisasyon na kung sino yung mayaman, yung lang talagang leader. Ako, pag meron akong sasakyan, meron ding sasakyan ng mga membro. Pag nakakain ako ng 3 times a day, yung mga members ko din nakakain din ng 3 times a day. Kung makapagbakasyon man ako ng masaya, sila din, mga members, ay talo pa nga ako ng mga members natin dahil yung mga members natin nakapunta lang ng Thailand, nakapunta na ng Italy, nakapunta na ng Australia, ng Canada. Ikaw, alam ko, wala kang passport Hindi naman, meron naman tayong passport. Meron lang full departure order. Kaya hindi makalipad, no. So, ang ibig ko lang sabihin, mas pina-priority ko pa yung kapakanan ng ating mga members kaysa sa akin. Ayun. Kung tingnan natin, kung ako yung tao na sarili ko lang ang yung iniintindi at iniinda ko yung sarili ko lang, selfish lang ako. Sa dami-dami na kaya ng pera natin nung una.
Pwede naman po, ano ko yung mga pamilya ko doon sa US, andoon na sila lahat, at andoon na kami. Sige, kung saang lugar kami pwede, dahil ang dami talagang pera. Di ba? Hindi ko ibili yung mga businesses natin, yung pera noon, hindi ko ibili. I-process ko yan ng kahit ano-ano, kaya ko yan noon. Bakit hindi ko ginawa yun? Dahil wala akong ambisyon na magiging mayaman ako sa sarili ko. Kung mayaman man ako, yayaman din yung mga members ko. Hindi lang kay ako. Kung makakain man ako ng magandang masarap na pagkain sa araw-araw, lahat ng mga members ko din makakain din ng masarap na pagkain araw-araw. Sorbihin nyo at tanungin nyo lahat ng mga members nung nag-operate ang Kapa. Di ba? Pati nga yung mga taong walang-wala talaga, nakapag-mall na. So, kung tutuusin natin, yung mga system na yon, kahit ano pa man yung gagawin natin, ito isang himala para sa atin. Bawat isa sa atin, pag ikay masunurin sa ating Panginoon, ang Panginoon naman ay bigay sa iyo ng biyaya na walang katapusan. Yun yung missionment doon. Kaya panatilihin natin ang paggawa ng mabuti. Ngayon, talagang nakikita ko na sa pamagitan ng pamumuno ng ating pinuno doon sa Luzon, in charge natin doon. So nagkakaroon tuloy sila ng tinatawag na bayanihan, nagkakaisa at nakagawa ng tulong. Tayo sana dito sa Mindanao, we are more than 3 million dito sa Mindanao. Kung mag-ambag-ambag lang tayo, malaki din, pero sa ngayon parang walang maka-initiate dahil takot lahat. Lalong-lalo na dyan sa Jinsan. Jinsan. Medyo mahigpit yung Mindanao. Hindi lang kahigpitan, kundi alam naman natin kung anong nangyari nung una. Di ba? Kinidnap, pinatay. Di ba? Yun, experience, natin yun. Ibabalik natin yung mga tingnan mo kung anong nangyari, wala pa din. Namatay na nga yung isa. At saka nakidnap yung isa. Before that, mayroon pang kidnapping. Nahihingi ako ng tulong sa ating mga wala. Tingnan mo. Hindi din wala talaga. Kahit mag-operate man ako at mayroon wala pa tayong basmas ng Pangulo, wala pa din dahil yun na nga, wala tayong makakapitan. Wala tayong makakapitan talaga sa ngayon. Dahil puro takot. Lalo na yung mga guidelines pala sa signature campaign. Finalize natin yan bukas dahil medyo paubos na rin yung oras natin Founder. Okay. Oo, sige. So, yun na lang muna at hindi ko talaga makakalimutan, Talagang sana naman, mahal na Pangulo, yung aking panawagan ay madinig mo at sana naman ang Panginoon ay magbigay sa iyo ng isang vision na mag-guide na makapag-desisyon in favor of the Kapa dahil ito talaga yung makakasolve ng ating problema doon sa kahirapan at hindi lang yan, makakasolve pa rin sa kaligtasan espiritual. So, wala na po tayong oras naman at yun na nga, maraming salamat sa iyong pakikinig at sa lahat ng mga members. Lang tayo, pag-igihin natin mabuti yung ating tuloy-tuloy tayo sa ating signature campaign na hihingi tayo ng ng Pangulo, basbas ng Pangulo na i-openan niya yung kanyang tulong para sa atin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po ay yung founder ng Kapa Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel Apolinario, palaging nagsasabing, if God is with us, who can be against us? Maraming salamat, Sir Bong, at magandang hapon sa inyo lahat. Thank you.